pagbibigay ng kanilang statements kanina, opening statements, Senator Ontiveros, Senator Zubiri, Senator Cayetano, Senator Raffy Tulfo, Senator Rodante Marcoleta, at Senator Win Gatchalian. My first question is, PAGCOR, pinayagan ho ninyo ang PIGO. Bakit po tila walang regulasyon na nailatag? Hindi ho kayo preparado. Na nagsara nga po yung POGO, pinasara ho ng Senado, pinasok nyo ang PIGO, pero wala pong regulasyon, parang bahala na. Sige, magsugal kayo na magsugal dyan. Hindi po makontrol ngayon. Ito ho ang problema natin ngayon, PAGCOR. Meron po bang regulasyon? Parang kung meron man, hindi ho maramdaman na PAGCOR. Kasagutan po doon sa inyong katanungan, Chairman. Nung pong gusto ko pong ipaalam sa lahat, lumaki po ang negosyo ng online gaming nitong mga nakarang taon dahilan po sa nung ako'y nag-assume ng pagiging chairman ng PAGCOR, ang talaga pong namamayani ay ang mga illegal. Matagal na po talaga matapos po ang pandemya at during the pandemic, lumakas na po ang online gaming, hindi lang po dito sa ating bansa, kundi sa buong mundo po. At dahilan dito ay minarapat ng PAGCOR na imbis na hayaang mamayagpag ang mga online illegal sites kung saan wala naman silang pagbibigay ng revenue or kita sa pamahalaan, ay sinigurado namin at ginawa namin ng maraming structures at regulasyon para nang sa ganon ay mahikayat namin na imbis na sa illegal maglaro ang ating mga kababayan, ay dito po sa legal na lang ang kanilang paglaruan. Kaya po, noon pa lamang, unang-una, hindi po talaga pumapayag ang PAGCOR na hindi bababa sa 21 taong gulang ang dapat maglaro dyan. Yun po ay polisiya na ng PAGCOR bago pa po ako dumating bilang chairman sa pangkasalukuyan. Totoo pong mahigpit ang KYC process or yung tinatawag na Know Your Customer process. Meron din pong nakalulusot pag ang gamit nila yung mga fake na identification. Pero ang natitiyak po namin, mahigpit po namin ipinatutupad yung pagrerehistro ng 21 taong gulang lamang pataas ang makapaglalaro. Pangalawa, meron po kaming mga regulasyon tulad po nung nabanggit kanina ni Senator Raffy Tulfo kung saan na marami ang nadaraya, ang mga customer na nadaraya ng mga operator. Gusto ko pong ipagbigay alam na sa pamamahala po ng PAGCOR, meron pong mga third party na mga kumpanyang recognized po sa buong mundo na nagse-certify ng lahat po ng uri ng laro dito po sa mga illegal sites or licenses ng PAGCOR. Kaya doon po makikita natin kung tunay na ang isang reklamo ng isang mananaya ay nadaya siya, hindi siya nadaya. Meron pong mababalikan na record sa pangkasalukuyan. At ang certifying companies po ay nagmumula pa sa Amerika at ang isa ay nagmumula sa Macau. Sila po ang dalawang pangunahing certifying companies na siyang namamahala sa isang proseso na hindi bumababa kung minsan sa 2 hanggang 3 buwan para pag-aralan kung ang lahat po ba ng laro sa mga legal licenses ay fair at honest. So doon po, nakalalamang po na sapagkat 60% po ang nakikita namin na illegal na operator sa pangkasalukuyan, doon po nagmumula talaga ang mga reklamo. Doon po kasi sa illegal, wala po silang age limit. Wala po silang mga certifying bodies na or corporations na ginagamit para mapatunayan na ang mga laro na sasalihan ng isang manlalaro ay maayos or parehas. So, ang pinupunto po namin dito ay meron po naman talagang mga pangkasalukuyang mga regulasyon ang PAGCOR. Pero sa bilis po talaga ng trajectory or naging exponential po yung growth, magtatapat po kami na talagang naghahabol din kami. Kaya po ito'y isang magandang pagkakataon para ang PAGCOR po ay makita at maanalisa kung ano pa po ang mga pwedeng gawin para po mas maging parehas, para po ang regulasyon ay maging maayos nang sa ganun ay hindi nga malulunaman ang ating mga kababayan dito sa pag-patronize ng online gaming. Ito po ang isang katanungan pa. Pakibilisan na lang ang sagot ninyo. Opo. Marami pong, hindi ba ninyo nababasa sa mga diary, yung mga nagpapakamatay, yung mga nagsusuicide? Tinutulungan niyo ho ba ito? Because kayo din ho may kasalanan, kaya ho nagpakamatay yung bata or somebody. Wala ba kayong tulong man lang doon sa pamilya? Meron pong complaint mechanism ang PAGCOR at ang totoo, Chairman,
meron pong humigit kumulang halos 6 na po hanggang 70 sulat or complaints ang natatanggap or informasyon ang natatanggap namin. At yun po ay gusto ko lang ipaalam sa inyo, doon po sa himigit kumulang sa 2,000 complaints or sulat na natatanggap namin, 60% po noon ay nagmumula sa illegal online operator. At 40% lang po yung sa legal. At doon po, sa nakaraang taon, binalikan ko nga po yung mga sulat, pinabalikan ko, 7 po ang impormasyon at himihiling sa amin ng tulong for rehabilitation. 7 lang po ang natanggap namin sulat. At yan po inaksyon na namin na i-refer namin sila sa accredited rehabilitation centers at na-monitor naman namin maayos. Pero doon po, magtatapat po ako sa inyo, hindi po kami nakatanggap. Bagamat may nabasa kami, ay puro po kasi pag mababasa mo sa press sa inaakala at wala naman sinasabing specific. Pero magtatapat po ako sa inyo, Chairman, sa 3 taong ko po ron, hindi kami nakatanggap ng anumang sulat mula sa pamilya ng isang nasawi. Wala po kami natanggap na sulat na himihingi ng tulong. Dahil pwede ko naman sabihin sa inyo na lahat po ng sulat ng nanggagaling sa mga LGU at kung ano-ano ang ahensya ng gobyerno, ina-actionan po namin yung kaagad. Pero sa pagkakataong ito, gusto kong ipalam na wala pong naging formal kaming natanggap na sulat tungkol sa isang pamilyang humihingi ng tulong para sa may mga nasawi nilang kapamilya. All right, maraming salamat, Alvin, sir. My next question later on sa second round. Salamat. Senator Cayetano. Thank you, Mr. Chairman. Before I ask Pagcor, 2 or 3 points lang. Deputy Governor, can you clarify? Sabi niyo kanina kay Senator Marcoleta, may order na kayo na tanggalin yung links. Yes, Your Honor. So, hindi sumusunod sa inyo. Do you have GCash? Yes, Your Honor. I-open niyo yung GCash mo ngayon. Nandiyan pa huli yung link. We gave them 48 hours, So- Your Honor, to take down the links. When did you order, Deputy Governor? Today, Your Honor. So, can you please, I know, sir, sa banking, very conservative, you have a very good reputation. Pero please speak very clearly to us. Diba? What you did on July 25, nag-circulate kayo ng proposal sa mga e-wallet at hinintay nyo pa yung kanilang reply. Tapos today lang kayo nag-order kasi may hearing today. Your Honor, if I may, Hindi, kasi ang sagot nyo kay Senator Marcoleta, kulang na lang pumalakpak ako eh. Papalakpak kasi dapat talaga ako kasi at least umaksyon kayo kaagad. Kasi yung governor nyo, ang ganda ng statement, dapat daw mahigpit. Pero wala namang aksyon. You know, I will go to, I will stop there, Deputy Governor. But be very clear here kasi hindi lokohan tong hearing na to eh. Diba? Sana sinabi nyo kanina, sir, it took us time and everything but we're giving them 48 hours. Eh sinabi nyo hindi, you ordered them na eh. Pag binuksan mo ngayon, meron eh. Hindi po ba? Seryoso, pinag-uusapan natin eh. Lokohan ba to? So please sir, di ba? Ano lang, konting pagiging forthright naman at konting ano tayo pag nag-uusap dito, di ba? Ang Pagcor mahirapan sumagot kasi trabaho nila magnegosyo ng ano eh ng gaming eh. That's why, di ba? We'll allow them to ano. But you get my point, sir. Okay, so 48 hours makakaasa kami na tanggal na lahat. yes, Your Honor. Why do they need 48 hours? Isn't that instant naman? DICT. Pag sinabi ko today, tanggalin nyo yan, hindi kaya ng technical ng mga e-wallets yun? So ano, balato muna, 2 more days? With the permission of our Secretary, Mr. Chair. Yes or no lang, sir? Para Yes, it can be done right away, Mr. Chair. So sir, why do we give them 48 hours pa? Kung sure naman kayo. So kung may mamatay ng 48 hours kasi nalulundon, okay lang sa atin o sayang kita? Your Honor, Hindi ko naintindihan eh. Kasi binigyan nyo since, it's August 14 eh. Binigyan nyo since July 5. You know, if you call them into the room, you are the central bank eh. So I'm sorry, Mr. Chairman, I'm just talking in terms of from the Committee on Banks, di ba? I was briefed. Conservative, these are gentlemen, etc. But if you called everyone into the room on July 5 and everyone pumayag, the next day, July 26, wala. You come here in the day of the hearing, you know all of the cameras are here, representing the central bank, telling Senator Marcoleta, wala nang links, then nung tinignan ko meron, then we're giving them 48 hours na, hindi naman nila kailangan ng 48 hours. Bakit po? Bakit tayo ganun? Your Honor, we gave them sufficient time for all of them to Sir, remove- the ICT just said now, they can do it instantly. Wala kayong technical people sa central bank? Kayo nagre-regulate ng e-wallets eh. Or sayang yung kita nung 2 days. Your Honor, it's because of that reason to give them time to take them down, lahat sila, and also to give adequate or prompt information to the public. So for Sir, number 1, July 25 pa yung memo nyo.
at pumayag sila. So alam na nila. So naghahanda na sila. Oh, number 2, the public, sila nga ang biktima eh. Sila ang biktima. Why do they need to notice na kung gusto nilang sugal, they can do it otherwise, but they do not go to the link. Anyway, I'm taking up too much time, but sir, please, I look forward to working with you. I'm sorry, ikaw yung nandito in the central bank, pero central bank is one of the most respected institution na may political will dito. Ang monetary board is independent. So, pag sinabi yung decisive yung action, decisive tayo. Yeah. Sir, may I move to PAGCOR? First of all, may I start by thanking you na meron know your customer. Senator Cayetano, pabalikan ko lang po si BSP. Kailan mo magtatapos itong 48 hours? It starts from today. Kailangan po matatapos? Anong araw po yan? That's 2 days from Saturday, Your Honor. Sa Saturday. So sa Saturday, in-expect natin na committee na ito na wala ng games dyan sa e-wallet na yan. By end of Sa Saturday. Saturday. Opo. Anong oras po sa Saturday? Umaga, tanghali, gabi? 48 hours po, so we give them until the end of Saturday to remove. End of the Saturday. So ibig sabihin, sige, pagbibigyan kita, Sunday morning, hindi ko na makita yung games sa mga e-wallets. Apo, wala na po. Pag may nakikita po ako, i-contempt kita. Pwede po. Para malinaw po tayo, hindi yung, sabi nga ni Senator Cayetano, wag mo ninyo biro-biruin na komite na ito. We have a problem. We have a crisis. Hindi po ito basta-basta. We are facing crisis, Mr. BSP, sir. And when you say, Saturday po, huling oras na Saturday, sige, pagbibigyan kita hanggang Sunday. Pag Sunday morning, meron pa pong mga games sa mga e-wallet, sir. I-contempt ka namin. Yes, Your Honor. And we'll also take, we will sanction also the concerned BSP. Mr. Chairman, if I may, Mr. Chairman, if I may, just very short, Mr. Chairman. Right. Thank you, Mr. Chairman. I would respectfully object, Mr. Chairman, to that statements made by Central Bank in saying that they need time, 48 hours to take it down, while we heard from ASEC Paraiso a while ago that they can do it right away. I just don't get it, Mr. Chairman. Forgive me, Your Honors, my dear colleagues. It is not acceptable yung answer bakit kailangan ng 48 hours. We wanted to protect the public eh. Namamatay na nga yung mga tao eh. Numbers don't lie. These facts, these reports, ang dami pang hindi nare-report, Mr. Chairman. Kausap ko lang yung isang governor sa isang probinsya dito sa Pilipinas. Sabi niya, halos araw-araw may nagpapakamatay dito, pare. Bakit di natin ma-stop? Again, Mr. Chairman, I'm really sorry. It is not acceptable yung binibigay na sagot kung bakit hindi natin may sara ngayon kung kaya naman. Ngayon, if there's another answer, Mr. Chairman, that would convince this representation na bigyan pa rin ng 24 hours, sige ho, I will agree. But right now, the answer is being given to us, Mr. Chairman, hindi ho acceptable. Sorry. Thank you. Thank you, Senator Villanova. Yes. Sandali lang po, Mr. Chairman. We'd like to clarify the statement of the BSP representative because very important po yan. Is your statement is within 48 hours, you will ban the apps on the e-wallets or you will ban e-wallets to be utilized by these gambling operators? That's two different things. Ha? Kasi yung apps, tanggal lang yan. Ibig sabihin, walang advertising. Pagpunta mo sa GCash, sa PayMaya, hindi na lalabas yun. Pero iba yan sa pinagbabawal nyo ng paggamit ng e-wallets sa pagbayad ditong gaming na ito. Let's clarify that. If you're saying the latter, which is to ban, then I am with you, I support you, and I congratulate you if you can do that within 48 hours. So let us clarify, Mr. Chairman, ano ba talaga? Yung pagtanggal lang ng advertising apps sa e-wallets or pagtanggal talaga ng e-wallets sa paggamit sa pagpusta nito mga games na ito? Mr. Chair, Go ahead. dito kay BSP, kay Governor, what's your name, sir? Mamerto Tangonan, Your Honor. Ba't kinakailangan pa ng isang araw na palugit? 48, ba't kinakailangan pa ng 48 hours? Eh, sabi nga na dito, isang pindot lang yan, tapos nawala na yung apps na yan. Ba't kinakailangan palugit? Para marami pang pwedeng tumaya? Para meron pang mga kukuha ng porsyento sa mga taya na yun? Mr. Chair, Sir, I'm may asking I him. interject? Sir, excuse me. I want him to answer my question. Senator Rafi, finish first. I want him to answer my question, Senator. Pakisagot lang po yung tanong ko. Ba't kinakailangan ng 48 hours na pwede naman gawin agad-agad? Tulad nga sinabi ni Senator Villanueva and Senator Migs, nagtataka lang kami. At si Erwin nga nagsabi, pag hindi mo makagawa yan in 48 hours, iko-condemn ka. Pakipaliwanag, okay, mabilis lang. Anong proseso ba dapat ang ginagawa para ito ay tuloy na matanggal? So, Mr. Yung pinag-usapan natin. Your Honor, we provided 48 hours because one, as I mentioned earlier, we want to give time to the BSP supervised institutions to take down those in-app links and icons to the online gambling sites. The other reason, Your Honor, is so that we will also provide
time for the customers, for the consumers, to withdraw their funds from the online gaming account once they learn that we are already removing the links from the BSI mobile payment applications and websites, Mr. Chair. So within that time, for consumers who may want to take their money out from their online gambling accounts, they may do so, Mr. Chairman. Fine, Mr. Chairman, just to clarify,